karapatan? Hindi ko alam, pero gusto kong malaman mo kung ano sa tingin mong agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Oo, tama. Ang agwat na ito ay isang malaking issue. Kaya kami gumawa ng isang survey para malaman ang opinion ng iba. Sagutin mo ang aming mga tanong. Naniniwala ka ba ang mayayaman ay lalong yumayaman at ang naghihirap ay lalong naghihirap? Oo, hindi o hindi sigurado. Sabihin mo sa amin, kami ay interesado. At gusto naming malaman kung anong masasabi mo sa issue na ito. Naniniwala po ba kayo na ang mayaman po ay lalong yumayaman at ang mahirap ay lalong naghihirap? Oo at hindi po. Bakit? Sa palagay ko po, sa panahon natin yan ay opo. Kasi nakikita naman natin na yung mga bayan, like let's say sa NCR, which is yung sadyang mga mayayaman, ay payaman sila ng payaman. Tapos yung mga nasa probinsya is like halos hindi siya nagbabago. So in a sense, parang pahirap din siya ng pahirap. Ay, naniniwala po ba kayo sa pagka ang mayayaman po ay lalong yumayaman at ang mahirap ay lalong naghihirap po? Bakit po? Kasi alam mo naman yung mayayaman, minsan maraming burako. Yun namang mahirap, kaya naghihirap kasi napakamamahal na ngayon. Yung mga bilihin, tulad lang. Thank you po, Nay. Naniniwala po ba kayo na ang mayaman ay lalong yumayaman, tas mahirap po lalong naghihirap? Oo at Conforme sa tao. Conforme sa tao yun. Kasi pagka mahirap ka, kailangan magsusumikap ka para mabuhay ka ng ayos. Yung mayaman kasi, mayaman na yan. Nagpapayaman talaga yan. Dahil sa kanilang dignidad. Naniniwala po ba kayo na ang mayaman po ay lalong yumayaman, tas yung mahirap po lalong naghihirap? Yes, totoo naman. Kasi para, di ba nga, pag nakulong yung mamayaman, parang sila lang yung may privilege na na mabayaran yung kaso nila. Tapos habang naman tayo, kuwari mga mahihirap naman, sila naman yung naghihirap kasi nga wala silang pambayad ng pampiyasa. Thank you po. Nay, okay lang po. Ano po? Naniniwala po ba kayo na ang mayaman ay lalong yumayaman at ang mahirap lalong pong naghihirap? Hindi, kasi pwede naman yumaman yung mahirap dahil sa pagsisikap, di ba? Yung mayaman, talagang mayaman na siya. Thank you po. Naniniwala ka ba na ang mayaman ay lalong yumayaman at ang mahirap ay lalong naghihirap? Hindi. Hindi ako naniniwala. Dahil kung ang mahirap ay, ang sinasabi mo, kung ang mahirap ay lalong naghihirap, kung ang mahirap ay nagsisikap at gusto niyang yumaman, yayaman siya. Tapos kung ang mayaman, kung namang mayaman naman ay yung parang pariwara, yung sa pera, yung gastador, ganun, wala yung yaman niya, mababaliwala din. Kaya hindi ako naniniwala na ang mayaman ay lalong yayaman at ang mahirap ay lalong maghihirap. Thank you, Tita Nare. Sir, naniniwala po ba kayo na ang mayaman ay lalong yumayaman at ang mahirap ay lalong maghihirap? Yung tanong mo, depende sa tao yan. Kung magsusumikot tayo, kung pinanganak tayo mahirap, well, yung natin, nasa pagsusumikot yan. Kung mayaman naman tayo pinanganak, hindi mayaman tayo, hindi na tayo maghirap. Pero yung mahirap, kailangan magsumikot tayo, mag-aral tayo na mabuti hanggang sa makamit natin yung pinaka. Ngayon, kung mahirap na tayo, marami tayong mga gusto, pero hindi pa natin kayang buwahin, kaya hindi natin makakamit yun. Kaya dapat mag-aral na mabuti hanggang sa makuha natin yung ma-reach natin yung goal na pinapangarap natin. Kaya tapos, and then doon natin doon tayo makukuha na natin lahat yung gusto natin. Ayan. Thank you po. Ang mayaman ba ay lalong yung mayaman at ang mahirap ay lalong naghihirap? Ano yan? General ba yan? Or sa aspeto ba? Po? Okay. Hindi ako naniniwala. Kasi diba yung ibang mayaman, they are born with generational wealth. Pero hindi nila napag-iisip. So diba sa kanila nagsisikat. Pero yung mahirap, there's no way back out. Basta magsikap ka. Alam mo yung basta may inspirasyon ka para magpatuloy. Lalo kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, madaming opportunities yung papasok sa'yo. So, wala kayong possibility na yumaman. Hindi lahat ng mahirap hanggang pag-ibig na lahat.
Hindi lang sila ng ganun. Oh! No way but off. Charing. Thank you, Ate Ivy. Sa ating lipunan, napapansin natin na may mga taong mayayaman at may mga taong mahihirap. Nakikita natin na may mga taong nag-iipon ng malaking halaga ng pera, nakakapag-invest sa mga negosyo at nakakumuhay ng marami. Samantala naman na may mga taong mahihirapan makapaghanap ng trabaho, hindi makapag-ipon ng pera at nahihirapan kumuha ng mga pangunahing pangangailangan. Dahil sa isinagawa naming survey, nalaman namin na ang mayaman ay patuloy na yung mayaman dahil sa kanilang oportunidad sa edukasyon, trabaho at negosyo. Samantalang ang mahirap ay patuloy na naghihirap dahil sa kawalan ng oportunidad na ito. Upang masubukan ng aming hypothesis, magsasagawa kami ng isang survey sa bayan ng Santa Cruz. At base sa mga naging sagot nila, nakakuha kami ng 3 yes, 3 no, at 2 maybe. Sa aming pag-aaral, nakita namin na may mga datos na sumusuporta sa hypothesis. Nakita namin na ang mayaman ay may mas mataas na antas ng edukasyon at mas maraming oportunidad sa trabaho at negosyo. Samantala, ang mga mahihirap ay may mas mababang antas ng edukasyon at mas kaunting oportunidad sa trabaho at negosyo. Sa aming pag-aaral, nakita namin na naging pantay-pantay lamang ang mga naging opinyon ng mga taong in-interview namin sa Santa Cruz, Laguna. Nakakuha kami ng 3 boto para sa sumasangayon at 3 boto para sa hindi sumasangayon at 2 boto naman sa mga taong nakadepende lamang nakadepende lang sa tao yung kanilang naging sagot. At sa aking palagay, upang maiwasan o matugunan ang gantong issue, kabilang na rin ang kawalan ng edukasyon, oportunidad sa negosyo at trabaho. Kailangan nating magsagawa ng programa o polisiya upang makatulong sa mahihirap at makaahon sila sa kahirapan.